Yun. So, hello class. So, dito sa video natin, pag-aralan natin kung paano mag-program dito sa ating Arduino or yung ating motherboard. Yan. So, ano yung kailangan natin para mag-program ng isang project natin? So, kailangan natin yung tinatawag na IDE. So, napag-aralan natin yung IDE ay stands for Integrated Development Environment. So, kailangan natin siya para makaprogram tayo ng isang project natin or yung isang output natin using Arduino. Ngayon. So, para makakuha ka ng isang IDE, ida-download mo siya using your Google Chrome. So, punta lang kayo sa Google and then i-type nyo lang doon Arduino IDE. So, kapag na-type nyo yan, Arduino IDE download, free naman yan. Kapag free, walang bayad. So, kapag na-download nyo na yon, ito yung kanyang itsura. Yan. So, ganito siya. Arduino. Yan. So, yan. Ito. Ito yung magiging itsura ng IDE natin. So, dito tayo magko-code gamit ang text-based programming natin. So, napag-aralan na natin kung ano yung pinagkaiba ng text-based at saka the drag and drop. So, bago tayo mag-program, so ang i-program natin is yung napag-aralan natin, yung LED. So, ang first program natin ay using the blinking system. So, paano natin pag-blinkin yan? So, pag-blink, nag-on and off siya pero split seconds lang. So, merong microseconds lang yung pag-on and off niya. Kaya siya nag-blink. Now, to program your LED, so alam nyo na kung paano mag-parallel and series. So, we're using the parallel connection. Yan. So, papakita natin mamaya yung pinaka-output natin. Now, the first thing na gagawin natin ay to declare your LED. For example, meron tayong LED na isang LED. So, i-declare natin siya. Ipapakilala natin siya doon sa motherboard natin or the Arduino board natin. Yung electronic boards natin. So, paano siya gawin? Yan. So, dito sa taas, so, pansin nyo pala, no, may void setup tsaka void loop. Ito. Void setup at saka void loop. Yan, pag-aralan natin mamaya. So, dito, di ba ganyan yan? So, i-enter lang natin siya. So, bago ang setup, dito tayo magde-declare or dito natin i-input yung pangalan, yung pinakapangalan ng LED natin. So, for example, so, ang gagamitin natin ay int, and then space, and then yung pangalan ng ating LED. So, meron tayong tinatawag na identifier. So, ano yung identifier na tinatawag? Yung identifier is yun yung pinakapangalan ng LED natin. Or bibigyan natin siya ng kakaibang pangalan or name. Kung ano yung gusto nating pangalan, yun yung itatype natin dito. For example, int, ang ipapangalan ko dun sa LED natin ay LED1. LED1. Ito, yung pangalan niya, LED1. Or kahit ano yung pangalan natin. For example, Naruto. Yan, ito yung pangalan ng ating LED. Okay lang siya. Then, gamit tayo ng LED. Then, ito yung pangalan. Identifier natin. So, ang identifier natin ay Naruto. Space is equal to yan. So, napansin natin, no? Doon sa board natin may mga pinholes natin. Diba pag-aralan natin yung mga pinholes? Doon sa mga pinholes natin may mga number siya. From 2 to 13. So, saan mo siya ilalagay? So, for example, ilalagay ko siya sa number 13. Yan. 13. Then, ito ang tatandaan natin na tandaan. Pinaka rule natin. Kapag tapos na tayo sa isang sentence, for example, this is isang sentence to. Yan. So, this is our sentence. Kada matapos yung isang sentence natin,
Kapag sa English, ang ginagamit natin ay period. Dito sa programming ay gagamitin natin ang tuldok quit. Ito. Yan. Tuldok quit po yung gagamitin natin. So, ito siya. Pansin ba? Nakikita? Palakihin natin. Declare or para magpakilala ng isang output na, or isang device doon sa Arduino natin. Ang code niya ay int space identifier, which is ito yung identifier natin. Identifier is kayo yung magbibigay. Kahit ano yung nilagay ninyo, okay lang. Pero, there are rules in setting up the identifier. So, pag-aralan natin yan, next meeting, kung ano yung mga rules sa pagsiset ng ating identifier. Yan. Then, space is equal to, ito, kung saan siya port nakalagay. Saang pinhole ba siya nakalagay? Yan. So, ang pinili ko ay 13. Now, void setup. Punta na tayo dito sa void setup. So, pansinin nyo, meron tayong cursive bracket dito. Ito is tinatawag na parenthesis. Ito, tinatawag natin siyang parenthesis. Close and open parenthesis. And ito ay bracket or cursive bracket. So, saan tayo mag-code? Dito sa loob ng cursive bracket na to. Ayan. So, dito, pansinin natin, void setup. So, ano daw yung void setup? Ito. Put your setup code here to run once. Ibig sabihin, dito tayo mag-setup or dito natin ilagay yung pagkasunod-sunod ng ating syntax. For example, yan na. So, dito, yan. So, ang code natin dito ay void setup. So, ilagay natin ang pin mode. Yan, pin mode. Ang pin mode po, ito po ang code na gagamitin natin dito. So, pinakilala natin siya. Pin mode, sino yung pin mode? Saan siya nakalagay? Sa 13. So, si Naruto or yung LED natin, so ito pinakalanan ko siyang Naruto. Ha? And then, 13. Saan siya pinhold nakalagay? Sa number 13. Now, pin mode, then open parenthesis. Pin mode, then yung ating identifier, Naruto. Naruto. And then, quit. Then, ito-type natin ang output. Yan. So, tapos na tayo sa isang sentence. Again, tuldok quit. Very important to. Tuldok quit. Yan.